yung mga unwanted fat sa katawan na kahit anong pagda-diet at pag-exercise ang gawin nyo ay hindi matanggal-tanggal. Nako, meron kaming natutunang solusyon para sa inyong mga stubborn fats. Alamin natin yan sa Check kay Chiki. Matagal ng problema ni Jessa ang kanyang stubborn fats. Malaki rin ang naging epekto nito sa kanyang body image. Lalo na po sa legs, here sa belly area, yun yung problem po talaga ng ano ko. Kasi ilang exercise, naka-diet na ako, sobrang tagal pa din po. Yung mga damit kong iba, maano na, masikip. Opo, kasi dati po sobrang payat ko po eh. Opo, tapos parang biglang, yun, lumaki. So, sobrang nahirapan din po ako. Another kind of cholesterol siya. Ayon sa eksperto, mas mahirap tanggalin ang stubborn fats dahil madalas itong nakikita sa ilalim ng ating balat. Kaya naman marami na rin ang sumusubok ng cryolipolysis. So, ang cryolipolysis po is for sculpting po or contouring ng area na gusto mong tanggalin yung mga stubborn fats sa ulo. So, pinifreeze natin yung fats na underneath mismo ng skin. And then, pag na-freeze na yung fat na yon, lalabas na siya ng katawan through urine, sweat. Saang mga parte ng katawan yung mga stubborn fats na kino-complain usually ng mga Pilipino? Very common natin din is yung lower abdomen, which is yung puson. Tapos, meron din po tayong tinatawag na bra line, yung sa line po na kung saan yung bra po natin. Tapos Yes meron po. parang yung may Yung eksena parang- doon yes na po. parang may sobra. May flap po na nakasingit po doon. Nakasingit. Yes po. And then we can also do sa thighs po natin. And then sa ilalim po ng ating puwet. Ang procedure na ito ay non-invasive, kaya hindi kailangan ng surgery o kahit anong ituturok sa balat. Wala pong itutusok, wala pong i-open, wala pong ika-cut. So very safe po siya kasi ilalagay lang po yung machine on top dun sa area na gusto nating papayatin. Nakakatakot man ang usaping freezing ng fats, na-adjust naman ang temperature ng machine mula 5 to 15 degrees Celsius, kaya hindi magiging issue ang frostbite. Ang fats kasi natin, it can be frostbite ng at 4 degrees Celsius. Okay. So, kaya po, ina-adjust natin yung ating temperature from 5 to 15 degrees Celsius para po hindi natin ma-damage yung skin. Tumatagal ng 30 minutes to 1 hour ang isang session. 4 hanggang 5 session ang kailangan para makakita ng resulta. Maaaring makaramdam ng pamamanhid, pamamaga at pamumula pagkatapos ng procedure. May paalala din ang ating eksperto para sa mga gustong sumubok ng cryolipo. Bawal po siya sa mga tao pong yung very loose yung skin. Tsaka po, syempre, dito po sa mga tao na may allergies po sa lamig. We recommend na hindi siya pwede sa mga pregnant. Yung cryolipolysis po is not really for mga obese patients. Yung for talagang weight loss. Still have the proper diet. If not sure po kayo, you can consult any nutritionist po regarding po that. And then yung exercise po, i-adjust po natin sa ating metabolic system. Okay. Pero wag natin kalimutan ang payo ni Dr. Margaret. Nandyan man ang solusyon para sa stubborn fats, mahalaga pa rin that we maintain ang ating proper diet and exercise para sa ating overall wellness. Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simulan ang inyong araw na puno ng impormasyong kapaki-pakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.